Tanggalin nyo na tong yero para mawala yung ihian nila dyan. Ito tama to. Yan, lagpas. Pasok po natin. Lisensya na lang para matikita maialis. Wala ko eh. Wala ka rin lisensya? Hi everyone! May mga kababayan tayo na nagtayo ng kubeta hindi sa loob ng bahay, kundi sa mismong bangketa. Sa video na ito ay panoorin natin kung paano alisin ni Sir Gabriel Go ang mapanghing kubeta na itinayo sa bangketa. Panoorin natin ang video na ito. Ang bangketa na ito ay ginawang kubeta ng lalaki kung saan ay may yero lang sa gilid at rekta na sa kanal ang kanilang ihi. Pwede bang divert nyo muna yung mga sasakyan na pumapasok dito? Pa-divert nyo muna. Para mag-uwado sila. Yung mga private na muna doon. Sige po. Masusunod po kayo, nanay. Alin po, Nay? Ginagawa ng iian yan dito. Yan, ihian? Oo, ginagawa ng iian. Eh, water meter yan. Sir, kahit ako pakiusap ko, naaway lang nga. Nako po. Ay, sir. Sir, pasok ko pa yan doon sa loob. Ako sa'yo pa pala yan, Nay. Nako po. Sa akin. Paano? Sampan nyo na. Linisin nyo yung mga bakal na yan. Tanggalin nyo na tong yero para mawala yung ihian nila dyan. Nay, pasusunurin po namin yung magkokolekta ng mga basura para malinis din po yan. Sir, huwag nang alisin. Dahil kawawa ang metro namin. Eh, kala ko ba ihian? Alam nyo, Iian nga po. Kaya nga po tatanggalin para walang ihian. Din po iian din. Nay, kaya yan may yero, may ihi lalaki dyan Nakatago. May ihi. Sir, kahit naka-open yan, ang problema kasi yung metro. May charge sa amin yan kapag ang metro kasi every 3 years naman palit. Hindi, ito nga po. Andyan po yung local. Sinabihan ko po na ginagawang ihian to. Oo. Meron po tayong ordinansa na yung pag-ihi po sa pampublikong kalsada, pinagbabawal yon. So, mamumultahan po. Namin hindi kaya Kaya nga po, mahirap i-tolerate ang mga tao. hindi po natin ito tolerate, dilinisin po natin para mapilitan. Para wala pong harang, mahiya naman po sila kung... Sir, ang metro every 2 years nagpapalit. Opo nga po. Sa mga dapat 3 to 4 years Opo. of change. Hindi, kaya nga po. Siyempre, in charge sa amin yun, naka-charge. Opo, kaya nga po. May-ari. Hindi, kaya nga po para maiwasan, walang harang, open. Para mahiya naman po sila. Sir, style na. Nakabalag pa, bubukakan na lang. Kahit na anong saway mo, sir. Hindi, papaayos na lang po natin para matakpan yung metro. Ayun nga po eh. Isipin niyo, sir, yung amoy pa niya sa amin ang punta. Ano po ba to? Natunaw na nga yung yero. Hindi, pero may butas eh. Ba't may gate? Pagitan niya tayo. Boundary. Opo. Oo nga. Opo. Sa inyo po ba to? Oo. Ngayon, ang sabi ng mga tao, for the convenient ng kapitbahay, Okay. kung magkaroon po ng, halimbawa, sunog, Opo. even the katawan lang nila, pwede silang tumakbo. Pinag-iyan mo. Paano sila so may daanan po to. Oo, hindi na total yung daanan yan kasi andyan lahat ng mga tubo ng tubig. Isara nyo na, hindi na rin madadaanan eh. Sir, Nagkalat naman ang train ng paninda at ang pwede lang daanan ay ang kalsada. Lagpas na po kayo. Ito. Yung mga yan. Kunin nyo na. Tanggalin nyo. Barkan nyo na. Ano to? Ito pa. Kung ano man yan, tingnan nyo. Dito ay kung ano-anong gamit ang nakatambak malapit sa estero at kapag nahulog ay pwede maging dahilan ng pagbabaha. Mga kung ano nakatambak. Ano ba ito, sir? Hindi ko rin alam eh. Kaya makagagamit sa dagat ko. Hindi. Yan nyo, linisin natin. Ayun o, dyan tinambak ko. Sinakop naman ng tent ng tindahan ang bangketa kaya pinutol ito para may madaanan ng mga tao. Ito tama to. Yan, lagpas. Pasok po natin. takas ko yan.
Ay, madadamay yung bubong pag Ang lalaki naman na ito ay gustong mapagbigyan, pero sana po ay may garahe kayo para sa halip na sa kalsada ang inyong parkingan ay sa loob ng inyong bahay. Oh, gagawin ko lang. Inaano ko sa kakakano ko lang doon po. Kasi himinto ako, nagsasadang may kausap kayo sa cellphone. Pakanan po ako nun, nakita niya ako, pakanan po ako eh. Nakikita na ako, pakanan ako nun eh. Galing ako sa Ibanez. Hindi ko po masasagot dahil Nakausap ko siya sir, sabi ko, pagkatakita mo naman sir, pakanan ako eh. hindi ko po masasagot dahil Hindi wala na po kasi ako ako sa doon. L-Trade. Pakanan po ako. ginagawa lang sa bahay. Doon yung nilagay mo. Paano kaya yun sir? Sa bangketa po kasi, dapat tanggalin nyo po. Papasok na lang ho. Alin po ba dyan? Sir Gabriel, pakanan po ako nun oh. O, yung mga kisame daw sa kanila, papasok nyo yan. Wala po akong magagawa. Local po ang ano, hindi po ako naninikit sa inyo. Yung local po. Opo, hindi po ako. Sir, pakanan po ako eh. Kaya nakita naman niya po Nag-extend naman si nanay at tatay at naging tindahan ang sidewalk. Tama na po yung bubong nyo, hanggang bubong lang. Ito po ba may mapaglilipatan? Sa inyo po ba yan? Eh dapat kayo pa po dapat mag-alis yan unang-una. Hindi, tanggalin nyo na. Sa Friday. Tanggalin nyo. Huwag nyo na ibabalik. Saan nyo po ililipat yan? Hindi, pati-dismantle ko lang na sir. Ay, dismantle po. O sige po. Oh, Skog, dismantle nyo na. Dahil matanda na, ay tinulungan ni Sir Gabriel ko ang matanda na baklasin ang tindahan. Tulungan na namin po kayo para mabilis. Pakipasok po para wala pong kalat. Kumalan dito yung, kumalan kayo. Yung kabila, ano ba yan? Tingnan nyo nga. Tapyasin nyo. O, tap. Pwede nyo naman isampa. Kung mahirapan kayo kalas. Sampan nyo na lang. Ito naman pong si nanay ay ginawang garahe ang bangketa at wala din daw ang kanyang anak na driver nito. Kikita nyo na, kanto eh. Ayan na nga yung marka oh. Dapat po yan, klaro. Kahit, yun nga po, ibig sabihin bawal po paradahan. Pwede ko ilipat. Basta may lisensya ka, ikaw magpapatikit, walang problema. Wala mo. Ako, 4,000 na naman yan. Wala akong pera. Eh kesa po matow yan, sino po ba magpapatikit sa inyo? Drive eh. Wala po kayong lisensya. Saan yung anak ko pumasok? Yun lang po. Bakit po kasi dyan iniwan? Natow na po ata kayo dati. Oo. Wala naman pa. Galing nga ng dagupan yan eh, binaha. Yun nga po, natow na po dati. Ba't binalik pa rin po dyan? Binaha nga din sa dagupan. So hindi po maandar yan? Binala ko na ho sa dagupan yan. Kaso, binaho kami doon, binaha. Kaya binalik ko yung video. Oo, naklapit nga dito sa nakaparada doon. Eh, yun nga po, nandyan pa rin. Eh, inuwi ko na nga ho eh, kasi binaha kami sa binaha kami sa Kaya nga po, tinatanong po namin kanina, pinsan daw. Ay sabi ko, Kanya, anak ko, lisensya na lang para matikita may alis. wala ho eh. Wala ka rin lisensya? Nasa school naman yung apo ko. Ayun lang po. Kung sino po magdadrive, dapat siya may lisensya. Opo. Wala dito ako na ata ako niya Yun lang. Pero hindi naman magkaka-record yan eh. Pag pag sinettle nyo kaagad. Kesa matow po yan. Ano na nga? Ako na nga. Paano ba Eh kung ayaw nyo po, itotow na po yan. Huwag na. Kasi wala yung ako. Tulak ka lang natin, dali. Kailangan po ng lisensya. Wala nga yung anak ko pumasok eh. Kaya nga po. So kung wala pong lisensya, itotow po namin yan. Kasi kanto po yan. Dati natow na po kahit na-clamping. Uwi ko kaya yung apo ko. 5 minuto lang pong konsiderasyon na binibigay namin. Wala sa ako ay ko. Eh wala may lisensya eh. Kunin mo na. Sige sir, ano ko lang sir, pahali. Hindi po kayo nag-usap para pareho po kayo ng kwento.
Ay, iba sabi naman niya. Umalis. Tao ma, asa ba si EJ? Nasa akin kasi. Yung po yung umalis, yung anak. Yung may-ari po yung anak. Sa school eh. Kung sino nga po may lisensya para may alis. Kunin mo na ng lisensya niyo. Sino magdadrive? Dahil siya pumasok, itas ka lang yung lisensya. Kunin ko na lang yung lisensya. Kunin nyo na nga. Tutulakan lang sila. Ang sabi nga sir, kailangan dito talaga namin dito manpower. Hindi, saka ang point dito, tulad niya, naklamp na dati, inulit na naman. Naka-student permit naman po ang rider na ito at isang paalala na dapat ay lisensya at hindi student permit ang inyong dala pag kayo ay bumibiyahe. Ines, Nakatirit dyan. wala talaga lisensya. Pabalikin mo ulit yung flatbed na walang laman. Student permit. Okay, paano ka nagmamaneo na naka-student permit ka? Ha? Kaya nga, kahit naman dala mo yung student permit mo, hindi ka rin pwede magmaneho na mag-isa ka lang. Ang student permit, kailangan may kasama ka non-pro, kaya pro. Gano'ng katagal yung student permit mo? August, September. Oh, pati ka pa nagpa-non-pro. Ibig sabihin mula September hanggang ngayon nagmamaneho ka nung naka-student permit ka? Oo nga. Nagjo-joyride ka? Paano yan? Wala kang lisensya. Kanino yung motor? Sa'yo? Sa airpot mo. O sabihan mo na, impound na yan. Ganun din. Wala rin dala lahat. Boss, hindi po pwedeng ganun. Pero kasi kahit naman mag-student permit ka, hindi ka pa rin pwede magmaneho eh. 1 month lang ang student permit Pwede ka na magpa-non-pro. 32 days. Oh, September 20 pa eh. September 20, October 20. Ay di, kailan mo kinuha? August 28. August 28. Edi September 28, sobra-sobra na. Dapat nagpa-non-pro ka na muna. Yung mga ibang tow truck, yung mga may karga, paikutin nyo muna dito kasi merong walang lisensya na napara ko. At yan po ang napakagaling na trabahong ginawa ni Sir Gabriel Go para sa ating mga kababayan upang magkaroon ng maluwag na daanan. Sa ating pong mga kababayan ay paniguradong may kubeta naman po kayo sa inyong mga bahay. Mali naman po kasi na dahil sa katamaran na pumasok sa inyong mga bahay ay nagtatayo kayo ng kubeta sa bangketa. Bukod sa nagiging sanhi na ito ng hindi magandang amoy, ay pwede pa itong pagmulan ng iba't ibang sakit. Hindi rin magiging maganda ang buhay natin dahil isipin mo na lang na habang kumakain ka ay mapanghing-ihi ang iyong naaamoy. Hindi po ba mas maganda na paggising nyo sa umaga ay halimuyak ng mabangong hangin ang inyong naaamoy kaysa mapanghing kalsada dahil sa pagtatayo nyo ng sa bangketa ay kubeta. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Biker Joe.